Heretics Podcast. Magandang araw po muli sa ating mga taga-subaybay. Ito po ang inyong lingkod, si Dr. Herbert Heretics Tigzon sa kanyang programang Heretics Podcast. Sa araw pong ito ay ating pong pag-uusapan o ating pong itutuloy yung ating pong tinatawag na development, yung larangan ng pag-unlad, kung paano uunlad itong ating bansa, ating bayan. At ang tema po naman ngayon, ang pag-uusapan natin ay tinatawag na sustainable development. At yan po ay napaka-importante at ating pong ipapaliwanag yan. No? So ano ba ang ibig sabihin ng sustainable development? Ito po yung development sa wikang English that meets the needs of the present without compromising the needs of the future generation. So, ibig ko sabihin sa Tagalog, yung pangangailangan po natin ngayon, ng current needs natin, ng current generation, hindi dapat makaka-epekto sa pangangailangan ng ating future generation. So, ibig sabihin, kailangan ang pag-unlad ay tuloy-tuloy. At hindi po dapat natin lahat na pangangailangan natin ay uubusin natin ngayon at wala na matitira sa mga susunod pang henerasyon. So ngayon, pag sinabi natin sustainable development, ilang bagay po, ilang mga factors ang napapalo dyan. Unang-una, kailangan alam natin yung tinatawag na balance needs. Alam natin kung ano ang pangangailangan natin sa kasalukuyan at ibabalansin natin yan para sa magiging pangangailangan ng, sabi ko nga kanina, yung future generation. Pangalawa po, dapat ay alam natin ang limitasyon ng society in terms ng ating social, economic, at lalong-lalo na environment. No? Ano po ba ang limitasyon? At dapat alam po yan ng ating society. At ang pangatlo, dapat i-promote ang social needs. Ito pong health, itong education, at saka itong job and employment. And then, kailangan din natin i-promote yung economic growth, pero ang pinaka-importante ay dapat nating pangalagaan ang ating planet Earth at protektahan natin ang ating ecosystem. So, bakit po kailangan yan? Kasi po, kung makikita po natin ngayon, at alam niyo po naman, itong sustainable, bago po natin ituloy yun, sinabi ko ngayon, bakit natin kailangan. Kasi pag sinabi natin sustainable development, at katulad din po ng aim ng other development, katulad social, economic, and political, ay ang sustainable development, ay ang tinutumbok po niyan, ay kung paano mabawasan ang kahirapan o poverty through yung tinatawag nating equality or inclusive development. So ngayon, ano po ba ang epekto? Bakit kailangan nating pag-aralan ang epekto ng environment? Yung tinatawag nating, siguro narinig nyo yung tinatawag nating climate change o global warming. Kaya importante po ang pangalagaan natin ang ating planet Earth at ang ating natural ecosystem. Kasi kung pababayaan po natin yan, malaki po ang magiging epekto niyan sa ating komunidad. Unang-una, bakit po nasabi natin yan? Dahil po sa global warming o tinatawag na climate change, mapapasin po ninyo dito sa atin sa Pilipinas ay palaging marami na ang bagyo. Sabi nga, more frequent storms. Kasalukuyan mga po, so ngayong taong 2024, ay meron na tayong mahigit na 15 bagyo na dumaan dito sa ating sa Pilipinas. So, anong resulta niyan? Dahil sa global warming, mas matindi ang bagyo, kaya tumataas yung sea levels, at nagkakaroon tayo ng tinatawag nating storm surge. At dahil din dito, makikita natin extreme ang pagbaha at landslide. Kaya po, marami ang nadadamit sa ating agrikultura. Milyong-milyon ang nadamit. At nito bang ang huli na magkasunod-sunod ng bagyo? Kita naman yun,
kita niyo po naman na grabe ang baha, grabe ang landslide, at ang daming na damage na agricultural crops. At dahil nga extreme ang weather ng climate change, masyado rin tumataas ang ating temperature, no? Kaya makikita po, nagresulta po ito ng health, heat stress, and other health issues. Yan. At ang bukod yan, ano po ba ang resulta ng global warming at nitong climate change? Dahil nga po sa flooding, sa storm, nagkakaroon din po tayo at ng water pollution, and also yung ating damage sa mga infrastructure, ano? Yung ating mga struktura. At of course, ang pinakamatindi po ay yung pagkawala, loss of lives and livelihood. So makikita po niyo, napakalaki ng epekto ng itong tinatawag nating climate change o itong ating global warming. Ngayon, paano po ba nangyayari itong tinatawag nating global warming o itong ating climate change? Pag sinabi po natin global warming, yung pong masyadong tumataas ang temperature ng Earth's surface, no? Kasi alam niyo po, siyempre saan nanggagaling ang init? Ito yung nanggagaling sa heat sa sun, no? Sa araw. Ito po ay tumatama sa Earth's surface yung init ng araw. Pero yung po ay lumalabas din sa ating nagbabounce back yan palabas sa ating atmosphere. Pero ngayon, dahil po sa yung tinatawag nating greenhouse effect, alam po ba itong greenhouse effect? Ito po yung init ng araw ay hindi nakakalabas lahat dito sa ating Earth surface. Dahil po itong greenhouse gases na tinatawag natin, tinatrap po niyan ang ating ang init ng araw. Kaya ang nangyayari niyan ay nag-i-increase ang temperature kasi hindi nakakalabas. At yan po yung tinatawag nating greenhouse effect. So ano po, at ito ang dahilan kung bakit meron tayong global warming at meron tayong change in weather pattern. So ano po yung mga greenhouse gases na yan? Yan po yung mga unang-una yung carbon dioxide. Yan po sa main greenhouse gases responsible sa po nagagaling sa emission, yung pollution, yung ating mga, kasi po ang ginagamit natin ng ating mga sasakyan ay yung nag-i-emit ng carbon dioxide katulad ng mga jeep, mga tricycle, at kasama rin po rin yung mga factory. So nag-i-emit sila ng carbon dioxide at yan ang isang main cause kaya nagkakaroon ng ito po yung tinatawag natin greenhouse gases na sila po ang nagtatrap ng init o yung hindi makalabas yung init ng araw kaya po nagkakaroon ng global warming. At isa pa rin dahilan yan na yung tinatawag ng global warming, yung human activities, nag-increase yan at kaya yung amount of greenhouse gases sa atmosphere ay lalong tumataas. Ano po yan? Yung burning ng fossil fuels and clearing of forests. At ayun din ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga landslide at malawakan at grabing pagbaha. So makikita po nyo sa mga pag-aaral ngayon, sinasabi nila ng ating mga scientists na yung ating Earth has reached the global warming limit. So ano po ba ang ibig sabihin niyan? Dahil meron po tayong pinagbabatayan ng ating Earth temperature. Kailangan yung ating ang temperature po natin ay hindi tataas o lalampas above dun sa tinatawag na pre-industry average. Ayun po yun yung bago magkaroon ng tinatawag nating industrialization. Ang temperature po dyan ay 57 degrees Fahrenheit or 13.9 degrees centigrade. Ngayon, ang sinasabi ng ating mga scientists, hindi kailangan tumaas dyan ng 1.18 or 2. O 1.5 or 2. So ngayon, ang nangyayari, lalong-lalo na ngayon 2024, ay na sinasabing nare-reach na natin yung level na yon, At tumataas
from yung above the pre-industry average ng 1.5 or 2. Kaya nagiging matindi ang pagtaas ng temperature, kaya nagkakaroon ng global warming, climate change, at ang nagiging resulta niyan ay ang malawakang pagbaha, kahit lindol, at kung ano pa mga catastrophe, natural catastrophes, ano. So, kaya paano po ang epekto niyan? Kasi alam niyo po, pag nagkaroon ng mainit na temperature, the ocean absorb 90% of excess heat from greenhouse gases. So, ina-absorb po yan ng dagat. No? At ang resulta po niya, pag inabsorb nila yung init, ay siyempre, that will warm the ocean, to a record level. So, pag nangyari yan, ano mangyayari sa ating coral reefs, yung ating maritime na lives, and maapektuhan po yan, masisira yung mga reefs, yung ating mga buhay sa katulad ng mga isda at ating marine lives ay mamamatay. And this will also cause ng violent weather dahil sa pag-init ng tubig. So, ano mangyayari niyan? Yung pag mainit na warmer seas means higher evaporation. Ayan. And greater moisture in the atmosphere. So, pag nag-evaporate yan dahil mainit, kakaroon ng mas mataas na moisture sa atmosphere. At ano po magiging epekto niyan? Magkakaroon niya ng heavier rainfall, mas malakas na pag-ulan, at yan naman na napapansin na natin ngayon, pag umulan, bumagyo, ay grabe ang baha. Walang tigil ang ulan, So, mangyayari niyan, yung energy, dahil nga sa masyadong mataas yung greater moisture, dahil nag-absorb yan sa atmosphere, pagbagsak niyan, mas malakas, and that is basically feeding energy into cyclones. Yan po nangyayari. Kaya makita po natin, pag nagkaroon ng global warming, sobrang destruction. Ito dati hindi nangyayari, at ngayon ay makikita po natin na talagang pag umulan, pag bagyo, ay mas malaki ang destruction. Lalong-lalong na makikita natin ang epekto niya sa ating mga kababayan, nawawala ng mga bahay, nawawala nagkakakitaan dahil ginawasak lahat ng bagyo, at maraming din po ang namamatay. So yan, pag hindi natin mapipigilan yan, that will result also to poverty and also inequality, dahil sino po mas apektado pag nagkakaroon ng kalamidad? Di po ba yung mga mahihirap din? So napaka-importante po na maintindihan natin ito, at tayo po ay magtulong-tulong na pangalagaan natin ang ating environment. Sana po inyong naintindihan niya kung bakit nagkakaroon ng global warming. So, yan po ay tinatawag ng greenhouse effect. Natatrap ang init doon sa ating Earth surface. Hindi po makalabas yan. At ang nagtatrap po niya ng kalimitan ay yung carbon dioxide, na iniinit po yan ng ating dito yung mga kumpanya, yung manufacturing companies, yung mga sasakyan, mga motor, yan. At dahil na rin po sa mga activities sa mga tao, katulad ng pag-clear ng mga forests at kung ano pa. So, ayan po ang ating dapat iwasan kung gusto natin makasurvive tayo, at meron po ang matirang resources para sa ating future generation. So, ano po ang ating dapat gawin para natin at least maiwasan ito? Una-una, yung ating recycling, nakalimutan na natin siguro ito. Dating yung una, yung mga plastic na yan, binaliwala na natin kasi iba na ngayon ang ating nagiging focus. Ano ba ang focus natin ngayon? Yung, ang napo-focus na tayo ngayon dahil nagkaroon ng COVID ay ayuda, nawala na ito, Ngayon, ano pa? Kailangan gumamit tayo ng mga renewable energy, at gamitin natin yung tamang pagkonsumo ng tubig, So, yun po mga pwede natin gawin, pero lalong-lalo na yung kung maaari ay
i-adapt natin yung mga bagong technology na mabawasan yung pagbaburn ng fossil fuels. So, gumamit tayo ng solar energy. At dapat siguro ang ating gobyerno ay magkaroon ng mas striktong mga batas o palisiya para ma-mitigate itong tinatawag nating global warming. So, ayan na po lamang ang mga kasama at sana po ay meron kayong konting napulot dito sa aking naging topic ngayon, sustainable development. At na po, sa nakita nyo ang ating problema, sana po ay pag-isipan natin kung paano tayo makakatulong para itong ating problema at yung ating climate change na alam po naman natin ramdam ngayon ng ating mamamayan ay mabawasan at nagkaroon tayo ng tinatawag na nating sustainable development para yung ating mga pangangailangan, yung ating mga resources ay hindi lamang ang makinabang ay yung current generation, kundi pati yung future generation. So, yun po lamang at magandang gabi po o araw, sa inyong lahat. Thank you. Hertix Podcast.